Dahil kampante na si Tindeng sa kalagayan ni Marites sa ospital, ay nagdesisyon itong sumama na kay Senyor Facundo pabalik sa mansyon. Pagdating nila ay ibinigay ni Senyor Facundo kay Tindeng ang kanyang nabili sa Quiapo. Ang di nila alam ay nakita pala ito ni Pasing. Habang sinusukat ni Tindeng ang bestida ay hindi nila inaasahan ang biglang pagpunta ni Senyora Bettina sa kusina. Galit nitong sinabi kay Tindeng na para pala sa kanya ang bestidang binili ni Senyor Facundo. Hindi napigilan ni Senyora Bettina na saktan si Tindeng. Sinabi niya dito na naglalandi ito sa kanyang asawang si Senyor Facundo. Samantala, pagdating ni Rigor sa ospital, sinabi ni Marites kay Rigor na ang kanyang pinaghihinalaan na sumaksak sa kanya ay ang mga kalaban ni Tanggol. Kaya tumaas na naman ang presyon ni Rigor. Sinabi niya kay Marites na ito ang kabayaran ng kapalpakan ni Marites bilang isang ina. Nasaktan si Marites sa sinabi ni Rigor. Ang di nila alam ay nasa ospital si Ramon sa mga oras na iyon upang dalawin si Marites. At may dala pa itong bulaklak para kay Marites. Nang makita ni Marites si Ramon ay laking gulat nito at tinanong niya ito kung ano ang ginagawa nito sa ospital. Sinabi ni Ramon na gusto lang niyang makatulong sa sitwasyon ni Marites at sana raw ay hayaan siya ni Marites na gawin ito. Ngunit nakiusap si Marites na umalis na lang si Ramon bago pa makabalik si Rigor at magpang-abot pa sila. Mas lalo pa umanong gumulo ang kanilang pamilya. Sa paglabas naman ni Ramon sa kwarto ni Marites ay may napansin siyang kakaibang tao na pasilip-silip. Kaya si Ramon ay mabilis na nagtago upang hindi ito makita ni Rigor. Ngunit hindi mapalagay si Rigor kaya sinundan niya si Ramon. Bumunot ng baril si Rigor at hawak din ni Ramon ang kanyang mga baril na mga oras na yon habang nagtatago. Samantala, bumalik na si Tanggol sa hideout ni na Marcelo. Kinausap sila ni Don Facundo na may malaking negosyo silang papasukin. Dito na sinabi ni Tanggol kay Senyor Facundo na hindi na sila papayag na maging tau-tauhan lang sila. Ang gusto nito ay may porsyento sila sa bawat transaksyon ni Senyor Facundo. Kaya napailing na lang si Senyor Facundo sa mga sinabi ni Tanggol. Sa ibang banda naman ay tumawag si Divina kay Tanggol at sinabi nito sa kanya na may bibili na sa diamante. Kaya nakipagtransaksyon kaagad si Tanggol at Divina sa taong ito. Ipinakita na nila ang Star of Venus sa taong nais bumili dito. At habang pinagmamasdan ng negosyante ang diamante ay sinabi niya na napakaganda ng diamante. Ngunit sinabi ni Divina na mas maganda kung bayaran na umano nito ang diamante para mapasa kanya na ito. Pero sinabi ng negosyante na kulang ang kanyang pera. Dahil dito ay sinabi ni Tanggol na mukhang niloloko lang sila ng taong ito at nais lang silang gulangan. Dahilan upang magalit si Divina at bumunot ito ng baril at sinabihan niya ang negosyante na siniset up lang sila nito. Galit at pasigaw niyang tinanong ang negosyante kung nasaan ang pera nito. Ngunit bigla namang dumating ang mga pulis kung kaya nagkaroon ng pagkakataon ang negosyante na agawin ang baril ni Divina. Habang hawak niya si Divina ay pasigaw na sinabi ng negosyante kina Tanggol na ibaba ang kanilang mga baril. Pero sa pagpasok ng mga pulis dito, nagkabakbakan na sa pagitan ng mga pulis at mga tropa ni Tanggol. Mabilis na nakuha ni Tanggol ang diamante habang nakikipagbakbakan sa mga pulis. Papaubos na ang tropa ng mga pulis kung kaya tuluyan ang nakatakas si Tanggol. Yan ang mga tagpo sa episode na ito. Ano kaya ang susunod na mangyayari? Sino kaya ang makakabili sa mamahaling diamante ni Tanggol? Posible kayang si Ramon? At tuluyan na kayang magpang-abot at magkabarilan itong sina Rigor at Ramon? Dito na kaya malalaman ni Rigor na buhay pa si Ramon Montenegro? Para sa susunod na episode, i-click ang follow button at mag-subscribe sa ating channel.